So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa zaman na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest mga baliw sa social media. The biggest love triangle. The biggest 6 rounds and 6 pairs of shoes. The biggest clowns. Palakpakan sa mga ulo ang mga putang inang yan. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Si Elias Jr. Gabonada Lintukan o mas kilalang si Elias J ay isang Filipino reggae artist at social media personality. Meron itong 26,400 subs sa YouTube at 1.9M followers sa TikTok at grabe to, 6.2 million followers sa Facebook. Malapit na to kay Wamos the Great. Kilala rin ito sa kanilang mga masiglang performances kasama ang Kalumad Band. Kilalang kilala ito sa bandang Visayas at Mindanao region at parating pa lamang ito sa Luzon in regards sa kasikatan. Nagtrending ngayon sa social media si Elias J pagkatapos magkaroon ito ng issue na nagbabangayan sa social media ang manager nito na si Beverly at ang kanyang live-in partner na si Abigail. Ito'y nag-ugat sa isang post na manager na papuntahang China at dahil dito'y nagbabalak sumama si Elias sa kanya. Wala na, kantutan na. Pukin na yun ah. Ngunit ang sagot sa kanya ng manager ay wala itong visa kaya hindi ito pwede. Dahil dito, pinipigilan na lang siya ni Elias na wag ka na lang tumuloy sa China dahil hindi naman ako kasama Tangina mo! Parang umpisang bagsak pa lang, mali na agad yung lalaki, mga kahombre ko. Kasi, una sa lahat, akala ng lahat, napakabuti mong ama, napakabuti mong partner sa kalivin mo. And then all of a sudden, parang ang labas dito, ang pinapalabas ng iyong manager, merong something between you and your manager. Tangina nyo, sarap ng durana. Sa nasabing post, pinuna ito ng mga netizens. Dahil sa pagiging malapit nila masyado sa isa't isa, komento ng netizen ay parang asawa ang trato ng manager kay Elias J. Kasabay ang pagpayo nito na maging sensitibo sa publiko dahil meron na itong asawa. May asawa na si Elias. So, delikado ito mga kahombre ko ha. Kapag ka ikaw may kapartner, asawa man, it's dangerous. Ha? Very, very dangerous. Wala ba kayong mga trabaho, ha? Walang trabaho, no money, no honey. Nagsimulang uminit ang issue sa pamamagitan ng pag-reply ng manager niya sa komentong ito. At sinabing matatawag lamang na mag-asawa sila kung meron itong certificate of marriage. Dagdag pa nito na nasa live-in partner na lang ito ni Elias na kasalalay kung makakaintindi ito ng trabaho sa entertainment industry. Binatikos din ng manager ang pagiging selosa di umano ng partner ni Elias na wala na daw ito sa lugar. Tulad ng simula na naging manager to ni Elias, palagi siyang pinagseselosa nito at inaaway lagi ang kanyang partner. Grabe yung inyong pagsasamahan. Dahil dito, nagkaroon ng isang post si Abigail sa kanyang Facebook profile. Napatanong kung sino ang taong nangingialam sa Facebook ni Elias at nagbabasa ng conversation nila. Gayong nalik din ang isang video ni Abigail na naglalabas ng sama ng loob sa manager. Unsa piling na gina niya siya na gid ang reyna? Dili siya reyna. Baga siya nawong binyagwapa na kala siya niya nawong. Kay Elias lang po sinend ni Abigail ang video na yon privately. Oh my God! Merry Christmas! Pambili mo ng mga regalo sa pamilya at asawa at mga anak mo. Meron o wala lang naman pipili mo, nasa link down below. Sa kahuli-hulihan rin ng post, ay ibinahagi ni Abigail ang pangyayari. Kung saan noong kaarawan ni Elias ay nagkaroon sila ng salo-salo sa lugar nila. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi nagpakita si Elias at dumalo na lang ito sa mismong graduation ng kanyang manager. Ang saklap naman, no?
Wow! At nagawa pa niya itong suotan ng garland ng graduation. Nang komprontahin ni Abigail si Elias, sinaad nitong binayaran daw siya mismo ng paaralan upang dumalo sa kaganapan na yon at upang i-promote sila. Well, Kapal na mga mukha nyo. Wala kayong Panginoon Diyos talaga sa dibdib ninyo. would you believe in that, mga kahombre ko? Of course. Wow! Why is this happening, man? Sa tingin ko, hindi to totoo. Kasi, bakit ipopromote ang paaralan? Grabe ka naman. May ganun bang kababa ang paaralan ng iyong manager para kailanganin pa ng boost? Grabe. Mga kahombre ko, definitely hindi yan totoo. Pero ang ganda nung palusot niya, no? Pwede, pero depende. Punyeta de oro kayong lahat. Ay, nako. Kapag ka nga naman, mga kahombre ko, ang lalaki ay nambababae o ang babae ay nanlalalaki, halata mo agad. Naghahanap ako ng mabibigtam ako, gago. Pukin ng ina mo. Dahil sa mga stupidity nila na magiging palusot sa'yo. Mga palusot na sobrang halata mo na, pero magkukunwari ka lang or else magtatanga-tangahan ka. Langya kayo, bastos! Di ko kailangan manghipo ng tite. Bastos! Nag-post naman ng isang larawan ng manager kasama ang kanyang nobyo. Sinabing kasama niya na ito sa loob ng 7 taon at 3 taon na silang kasal. Oh. Ika rin ng manager, ginawa niya lamang ang kanyang trabaho bilang isang manager ni Elias. Samantala, nag-post ang dating kasamahan ni Elias sa Kalumad Ban na si Edward Duterte, kung saan ay sinasabi nitong nalalaman niya ang tunay na kaganapan kay Elias at sa manager nito. Binanggit niya rin dito ang katagang The Story of 6 Rounds and 6 Pairs of Shoes. Sinisi rin niya ang manager bilang si Yoko Ono na dahilan ng pagkakawatak-watak ng kanilang banda. In short, mga kahombre ko, ito ay isa sa mga matitinding kahihiyan na pwede nyong makita between a manager and ang kanyang, kumbaga, alaga. Una sa lahat, kapag trabaho, trabaho lang. Yung mga pagkati-kati nyo, no? Sa bawat isa, okay lang naman yan. Yun ay kung makikipaghiwalay kayo ng ayos sa inyong mga partner. Huwag nyo namang gawin yung mga bagay na alam nyo ng mali. Sobrang mali nito, mga kahombre ko. Paano mo magagawa na lokohin ang iyong asawa, mga anak, tapos mag-a-act ka lang na parang wala lang? Tapos quits, ulol. Tas ngayon, nagkabukingan. Ngayon, nagkakitaan ng ebidensya sa social media. Sino ang nakakaawa? Ang mga batang anak. Kasi, mga baliw kayo, mag-aanak-anak kayo sa napakamurang edad nang hindi nyo pa man lang na pasasaan, hindi nyo man lang napagsawaan ang inyong pagiging dalaga at binata. Ayon po sa manager ni Elias, mabibisi at matutuwa daw ang mga lawyers kasi marami-rami siyang kakasuhan. Mga nagsabi na kabit siya kahit walang ebidensya. Madami-dami din daw ang nasa listahan. Eto kasi yan, mga kahombre ko, no? Ang sitwasyon dito, wala tayo lahat sa posisyon na tayo magsalita ng kung ano-ano against dito sa mga tao na to. Tulad ng kabit ka, tulad ng ikaw ganito, ikaw ganyan. Kasi at the end of the day, wala naman po tayo lahat na papatunayan kung totoo nga ba yan or what. Away ng manager at away yon ng kanyang artist. Di natin maintindihan kung totoo nga ba na ganyan, totoo ba na ganito. Pero at the end of the day, mga kahombre ko, tayo naman nandito lang upang magchismisan at para maibalita ko sa inyo ang mga bagay-bagay lalo na sa social media. Pero sa ngayon, mga kahombre ko, kung ako lang, no, sa akin, ang personal comment ko, tingnan natin both sides. Pero medyo dehado po dito yung manager kasi nga medyo matindi-tindi po kasi ang naging paratang, no, ng live-in partner ni Elias doon sa manager. So, tingnan natin kung sino ang nagsasabi ng totoo. One love. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.